Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Banat Bay. Nako, ang tindi ng banat ni BP Sara Duterte dito sa mga congressman natin. Ang lupit, simple lang pero rock, di ba? Ika nga. Kaya mga kababayan, panoorin nyo itong video na ito kasi re-reaction na natin yung speech po ni BP Sara Duterte malupit na malupit. Talagang malupit, humahagupit po. Talagang nagimbalo ang taong bayan kasi alam nyo kung bakit? Inobserve ko yan sa lahat ng mga channel, ng mga news channel. Lahat sila nakabang, na? Mga 30 minutes silang nag-abang, Hindi bumababa yung yung audience, yung dami ng nanunood. Grabe, Iba talaga ito si BP Sara Duterte. Iba ang kamandag nito. Kaya na lang din na itong mga congressman nating, lalong-lalo nang ito si Tamba, talagang gustong pabagsakin itong aling to kasi alam niya sa 2028 nga ito si Tamba. Kaya ngayon, ang paraan lang para hindi makatakbo si BP Sara Duterte at magkaroon ng tsansa sa panaginip niya itong si Romualdez, kailangan nila mapa-impeach. Kaya yung mga bata niya, naku po, patay tayo. Alam mo, ito may kikwento lamang po ako sa inyo. Noong una, kasi may mga kumakalat-kalat na 150 million. Alam mo naman si Banat Bay. And the rest of the Banateros, hindi ko kasi kami mahilig sa mga walang basis, walang ebidensya. Paano ho ba makakapagkalat ng ebidensya para kahit pa paano, magkaroon ba kami ng probable cause? Hindi kasi ganun ho kami. Hindi naman siya sinasabi natin na pag lumabas sa social media na ang naglabas ang mga lehitimong news media ay masasabi mo ng totoo. Okay? Kasi marami rin naman diyang bayarang mga media. Karamihan, di ba? Ilan na lang ang hindi. Pero gayunpaman, pagka meron kaming ibang nakikitang source, tinitingnan namin kung may probable cause. Para kaming mga piskal. Pag may probable cause, that's the only time na ibabalita namin. Siyempre, meron po kaming mga sources din dahil tandaan ninyo, kami po ay anchor, ang Banateros, may programa po sa SMNI. So meron pa kaming resources na natatanungan, mga kaibigan. It doesn't mean it's official statement of the SMNI. Hindi po yun. Pero meron po kami mga contact. And aside from sa mga taong dati na naming nakilala, kasi tandaan ninyo, hindi naman porket umupo ang Marcos administration, lahat po ng dating nagtatrabaho nung panahon ni Pangulong Duterte ay natanggal. Marami po diyang plantilla. Ibig sabihin yung hindi nakadepende yung kanyang trabaho sa kanyang appointment. Ibig sabihin, magpalit man po ng mga presidente, sila po'y naandyan pa rin sa kanilang mga posisyon. Gayon din sa mga ibang opisina. Marami ho dyan, hindi naman tanggal kagad. Pag napalitan ng speaker, tanggalan lahat. Ang problema, meron nagbalita sa akin. Hindi ko na lang sasabihin kung ito'y sino. Hindi ko na lang sasabihin. Ito talaga, A1 information. Hindi po ito yung kwento-kwento lang na galing sa tabi. Hindi ito talagang nakita daw niya. Nakita ng kanyang dalawang mata. As in, sabi ko, sana binidyo mo. Kaya lang mahigpit daw Kitang-kita daw ng kanyang mata yung helicopter bumababa. Hindi lang ata isa, dalawa ata o tatlo. Talagang may mga pagbaba ng helicopter. Siyempre, basta. Hindi ko kasi pwedeng sabihin security o malalaman kagad, pulis yung konta ko doon Hindi ko pwedeng sabihin. Diba? Kaya, kita nila, siyempre, tatlo ba namang helicopter? Di ako sure kung 2 o 3. Ang nabanggit lang sa akin, hindi siya sigurado kung tatlo ang may laman, Pero dalawa daw na helicopter ang may laman na mga bag. Naku po, sabi ko, tanong ko, ano ba yung bag na yan? Hermes ba yan? Louis Vuitton o Coach bag? Hindi, may dala-dala daw mga bag yung bumaba. Tapos, naku po, nakita daw ng kanyang mata. Aba, sabi ko, lintik ng mata niya, merong talagang nakikita niya yung loob. Nagkaabutan daw. Ang tanong, ano kaya yung inabot? Hindi niya na dinetalye kasi di naman yung nakikita yung loob. Pero nagkaabutan daw. During the time na nagkapirmahan, sabi ko, pambihira. Ang lupit nito Aside pa
aside pa po sa mga kinumpirma ng ilang mga congressman na panoorin nyo na lang, Google ninyo, may mga nagkumpirmang mga congressman na merong tinatawag na tinago silang budget, na reserve budget, ika nga, na ibibigay, ipinangako daw pag ikaw ay pipirma diyan. So aside from may mga ayuda, pwede ka na mag-download ng ayuda. Download kasi tawag doon, yung ida-download mo doon sa distrito mo yung ayuda, ganyan-ganyan. Tapos kunwari, DSWD, pero ikaw naman ng bida-bida. So ganun na nangyayari, yun ang pork barrel ngayon eh. So aside from that, abay, palupit daw talaga. Meron pang yung parabagang, ito ha, tong. Alam mo yung tong, di ba? Yung tong sa mga kanto-kanto yun eh, di ba? Para makadaan, o kaya yung mga tong, kunwari yung kepo. Tondo. Ganun, di ba? Perview. Abutan mo ngayon ng tong yung yung nagtatawag doon, di ba? Aside from may tong daw, kaya lang 150 million nga yung kwento. Grabe daw ho ang tindi nito. Kaya nga sabi ko mga kababayan hindi nyo ho kayang itago yan. Sagutin nyo ho mga congressman. Sagutin nyo yung bali-balita na kumumpirma ho mga ilan na mga tao dyan na sinasabing meron daw talagang bigayang naganap. Hindi kasi alam mo, hindi naman nakakapagtaka kasi tandaan niyo yung kay Corona. May bigayan ding naganap dun di ba? Diyan nga yung naku, di ko na sasabihin. Kaya nga may mga may mga napahamak, nakulong dahil sa mga gayang-gayang bigayan para sa butuhan, di ba? Dito daw grabe, para talagang ma-impeach. Ang laking pera daw talaga. Kaya naman pala may blanco. Di ba? Ay, sus. Kaya naman pala may blanco, hindi naman nila nilagay for impeachment. May blanco lang. Mga hayop talaga di ba? Ay nako, anyway, huwag kayong mag-alala, merong hustisya yan. Kung hindi man dito sa lupa, sa langit o sa kabilang buhay, may hustisya yung mga demonyo na yan. Hindi, alam mo maalala ko lang, kasi sabi ng iba, banat ba, paano ba yan? Yung mga pumirma doon, bishop pa yung iba, ganito pa, meron pang makasanto dyan. Panay pa ang quote ng bersikulo. Yung mga ganyan yun. Mga santo-santuhan. Hindi lang naman po isa yan. Marami po sila dyan santo-santuhan. Alam mo mga kababayan, nasa Biblia naman yan, di ba? Sabi nga, kahit yung mga nag-perform ng miracle in my name, ang sabi nga ng Panginoong Hesus, I do not know you. Kasi alam mo, hindi mo ma-judge ang isang tao sa appearance, sa kanyang claim or whatsoever. Ma-judge mo isang tao sa kanyang prutas. Ano ibig sabihin nun? Depende sa Escalade. Depende sa Escalade. Depende sa sasakyan, di ba? Mantakin mo 200,000 lang ang sahod mo, tapos ito ang trabaho mo, nakakuha ka ng ilang milyong relo, sasakyan, di ba? You will know them by their fruits, ika nga. Pakinggan na natin ang ating matikas na pangalawang pangulo na mangunguna na. Ang ating presidente. Simulan na natin. Yan. Chotomate. Bakit wala? Ay, nako. Wait. To. Yan, ayan. Bakit? Bakit wala? Ito, Bakit na ganoon, Ay, sus, Ginoo. Wala. Sandali. Bakit hindi lumalabas yung na to? Dapat lumabas na yan, Sandali po, Siguro. Wait lang. Mabilis lang. Huwag naman kayo kagad nagagalit. Nagagalit kagad kayo Sandali lang. Okay. Wait. Mamaya may mailabas akong iba. Yari tayo dyan. Banat ba? Yung tayo? Joseph Morong ka. Wait lang. So, tomate ko dasay. Wait lang. Eto na. Ayan na. Bakit di siya lumalabas? Lumabas na. Sinisigurado ko lang. Mahirap na. Pasok. Ay, naku, ba't may tugtog? Bakit kasi may tugtog pa? Wait, bakit kasi may tugtog? Yan. Tugtog ni VP. Okay. Ayan na. Hello? Ayan.
Hello? Okay na? Okay na. Okay naman. Sige. Okay na, madam. Mga Taas mo yung Mga mikropono. kababayan. Ayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Madayaw, maayong adlaw, kaninyong tanan. Magandang araw sa inyong lahat. Sa mga nakaraang araw, marami ang humihingi ng reaksyon, komento, o damdamin. Damdamin ko sa issue ng impeachment na naihain laban sa akin. Sa kabila ng aking mga naging pahayag Oh, nangyari tungkol doon? sa planong impeachment Ayaw. sa mga nakaraan na buwan. Ang tanging masasabi ko na lamang sa puntong ito ay God save the Ay, Philippines. grabe naman yun. Bukod dito, nais ko na lang ipaabot ang aking taus-puso. Sandali komentuhan ko lang yung God Save the Philippines. When you say God Save the Philippines, ibig sabihin you are therefore in trouble or there is a danger that is coming or talagang you are doomed, di ba? Kaya nga, di ba, when you say God save o Jesus save o ganyan, ibig sabihin meron na kasing kapahamakang nangyari or mangyayaring kapahamakan, ika nga. So, ito po, sinasabi ni VP Sara Duterte, talagang tayo ay napahamak na dumausdos na tayo. Tayo'y pinamumunuan na ng mga demonyo. Tayo'y pinamumuno. Bakit to demonyo? Kasi sobrang greedy na ho nila eh. Sobrang greedy na, ubus na ang pera ng taong bayan, ubus na ang pera ng ating gobyerno. Alam mo, may napanood ako hindi ko kilala hindi naman siya ganun na masyado. Hindi ko alam sorry kung if nagkakamali ako dito, pasensya na Pero may isa ako napanood sa TikTok na ngayon ko lang siya nakita. Ang ganda nung paliwanag niya From 2003 years ni PRRD yung inutang parang 1.6 I'm not sure yung trillion. Then kinumpara niya dun sa isang taon lang ng Marcos administration, same amount ang inutang. Comparing dun sa 3 years ni Pangulong Duterte na inutang. Anong ibig sabihin? Ano implication nun? Dun kay Pangulong Duterte, pandemya pa. Yung kay Pangulong Duterte, may mga infrastructure. Ngayon, walang infrastructure, wala lahat. Lahat ng nakikita nyo na infrastructure na ino-open, ito po'y na-budgetan na nung una pang itong naunang administrasyon, which is kay Pangulong Duterte. Ibig sabihin, hindi na ho yan ibabudgetan uli. Tapos, ang malupit pa dyan, sa sobrang wala na nga budget tayo, puro utang na nga tayo, may mga blanco pa doon sa budget natin na hindi natin alam kung saan mapupunta. At mantakin mo, tinanggalan ang PhilHealth ng budget, tinanggalan ng subsidy, tinanggalan ang iba pang mga departamento, 'di ba? Yung tawag dito yung 4Ps, okay? Pero ang DSWD na AKAP tinaas, yung DPWH, grabe ang itinaas, di ba? Congress, yun ang pinakamalaking tinaas. O, di ba? Sabihin, pinakamalaki sa kasaysayan ng ng mga congressman. Ngayon sila tibang-tiba. So, what do you expect? Pagka ganyan na ang takbo ng ating gobyerno, talagang dadaus-dus na tayo. Wala na ho. Wasin, sobrang tama ho talaga yung sinabi ni BP Sara dito na God save the Philippines, di ba? Kawawa na ho talaga tayo and we really have to pray about this. This is not a joke. Alam mo, every time na tinitingnan ko ang ating bayan, every time na tinitingnan ko yung mga programa, yung mga plano na gusto ng ating gobyerno, napapakamot na lang talaga ako. Mantakin mo, one of the best na nagawa nung panahon ni Pangulong Duterte ay yung bus lane. Tapos gusto nilang tanggalin. Nakita nyo ba dating itsura ng EDSA?
Kasi nakatira ko dyan sa EDSA eh. Doon sa mismong sa gitna. Alam ko yan eh. Grabe sala-salabat ang sasakyan, mga bus dyan. Talagang gago kasi yung mga ibang bus driver. Karamihan pala. Talagang agawan yan eh. Talagang haharang nila para hindi makadaan yung kalaban nilang bus. Ang problema hindi lang naman po yung bus ang nahaharang nila, pati yung ibang motorista talagang ganun-ganun, no? Tapos 'di ba ang daming picture na itsura ng bus na kung saan nakaharang sila, sobrang traffic, tapos ang luwag nung susunod, 'di ba? Nasolusyonan yan yung busway. Mabilis ang takbo, nakakauwi na mabilis ang ating mga kababayan. Tapos tatanggalin nila. Bakit ang hindi nyo nalang tanggalin yung bus? Di ba? Kung gusto nyo pala nang hindi na nakakahara, kasi ang dahilan daw nila para sumakay daw, tapos yung mga private motors dumagdag ng linya, tanggalin nyo nalang yung bus. Para tapos na usapan. Siguradong hindi na yung mababawasan talaga traffic dyan. Tapos lahat mag-trend na lang. Tapos maglalagay ka na lang ng bus doon sa mga station na papasok. Kasi parang yan di ba? Parang sa ibang mga bansa, yung mga papasok na lang, doon na lang pupunta yung bus. The rest, sa buong EDSA, wala ng bus. Kung ganun ang gawin ninyo, minsan gamit kayo ng utak, ha? Pusong pasasalamat sa mga kababayan na patuloy na nagdarasal, sumusuporta, nagtitiwala, at patuloy na nagmamahal sa atin. Parang gumaganda si Madam, Parang hindi siya na-stress. Hindi, ayan lang ang na-observe ko. Sino naka-observe dito na parang hindi siya na-stress? Di ba? At dito mo malalaman talaga na yung tao, hindi kapit tuko. Hindi kapit sa kanyang posisyon na parang, sige, go. Impeach nyo ako. Naniniwala naman akong hindi ako guilty. Kaya kahit impeach nyo ako, walang problema. Kasi tandaan ninyo mga kababayan, impeachment doesn't mean na nagkasala ka. Okay? Kasi kahit ba sabihin na natin na wala na yung tinatawag na public trust. Yan kasi yung mga pautot nila public trust. Pero paulit-ulitin nyo, itanong nyo sa abogado, it doesn't mean na pag talagang natanggal na si VP Sara Duterte sa pagiging Vice President, hindi ibig sabihin nun conviction yun. Hindi ibig sabihin na patunayan na nag-commit siya ng krimen. Kaya nga ang dami nagsasabi, nagtatanong din na media, sinasabi doon sa bakit di nyo na lang kinasuhan? 'Di ba kasuhan nyo na lang ng criminal case. Hindi naman po immune si VP Sara Duterte. Baka akala ninyo immune si VP. Hindi ho. Presidente lamang po ang immune dahil nga po para hindi maantala ang kanyang pamamahala. Ang Vice President hindi. Sabihin, kaya may ganun yun. Yung impeachment dito is para matanggal lang dahil wala nang tiwala ang mamamayan through representation ng ating mga congressman at saka ng senator. Yan po ang dahilan. Kaya nga kung papansin ninyo dito, ang impeachment, pag bali-baligtarin mo man, yan po ay talagang political in nature. Okay? Number games yan. Wala ho yan na convicted ka ba? Wala ho yan na totoo bang nagkasala ka? Hindi ho. As a matter of fact, hindi nga ang sabi nga nung iba, although it is like a court, di ba? But it is not. Why? Narinig ko ito sa isang interview ng isang magaling sa konstitusyon. Sabi niya, kasi sa korte, hindi nga ipinapublic so that hindi maapektuhan yung the way na paghahatol ng judge. Hindi pinapublic yan. Hindi ka pwede magpasok ng camera dyan. Hindi ganun. Okay? Pero dito, yan, talagang publicize yan. So, it only means na ito ay public court. Parang ganun ang dating nito. Diba? Parang itong ang public opinion pa rin ang somehow makaka-persuade. And hindi ho talaga judge ang judge. Okay? The senators. And we all know, the senators, they need votes. They're voted by the people. They're politicians. They're not like judge. So, even if the process is like a court, diba? Yun ang sinasabi nila, it is still a political practice ang impeachment.
So, importante ho maunawaan ho natin yan. Ha? O, tuloy. Pasok. Akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan ang tagumpay. Yun. Syukran. Grabe, yun ang ending. Naku po, sana. Madam, next time, pwede ba sabihin mo, syukran habibi, yun. Yeah. Gago! Para mas maganda. Hindi, alam nyo, ito lang mga kababayan. Ang ganda nun, manalig kayo. Kasi marami sa atin, lalo na mga Duterte supporter, alam ko nalungkot. Marami nagme-message sa akin. Sinasabi nila, ba't ganito nangyari? Nalungkot sila. Bakit? May nagalit pa nga eh. Bakit impeach ang tawag mo? Hindi naman siya na-impeach. Ayan pa rin siya, Vice President pa din siya. Gumaganon bunga nga. Hindi ko. Na-imagine ko lang. Nag-comment sa akin kasi. Hindi naman siya impeach. Hindi naman, impeach po ang tawag doon pag naipasa na mula sa Congress going to the Senate. Okay, ibig sabihin mula sa House pala, not Congress. Mula sa House going to Senate, na-impeach na po ang tawag doon. Okay? By legal term, impeach na po ang tawag doon. But, sabi nga ni Atty. Trixie, which is mali, is tawaging impeachment trial ang Senate. Okay? So, but dahil nga sa kinopya lang daw natin ng ating konstitusyon sa Amerika, alam mo naman tayo, gaya-gaya. Lahat po ng ating karamihan po sa atin diyan pinattern. Kaya nga kahit sa mga jurisprudence usually may mga kino-quote pa from American American decision may mga ganun-ganun pa eh. Kasi nga ho tayo gaya-gaya. 'Di ba? Pero ang maganda dito, eto, wag ko kayo mawala ng pag-asa. Kayo'y manalig lang, sabi nga ni VP Sara Duterte. Habang may buhay, may pag-asa. Wag ko kayo mawawala ng loob dahil, alam nyo, eto mga kababayan, ito kwento ko lang ha. Sa lahat ng bagay, sabi nga, in all things, God works for good. Yan ang tatandaan niya, for those who love Him. Yan. And kasunod yun and all parang who follow him, basta ganun. Pasensya na. Ganun po yun. Ibig sabihin po, sa lahat ng bagay, kung ikaw po ay nasa tama, ikaw po ay nasa katuwiran, ikaw po ay hindi nang dedehado, ikaw naman po ay sumusunod, ang lahat ng bagay na nangyayari sa atin ano po yan, para sa ating kabutihan. Yan ang lagi nating tatandaan. Kasi alam mo, nakita ko yan sa karanasan ni Pastor Kibuloy. Alam nyo, kung yung, hindi ko lang maaaring ikwento dahil baka mapagalitan. Pero alam nyo, sobra yung court trial ni Pastor Kibuloy. Talagang everything, God works for good. Yun lang masasabi ko. Even yung mga pangyayari sa mga process, grabe ho. Maniwala ho kayo, hawak ho ng Panginoon ang mga nangyayari sa ating buhay. At gayon din sa tingin ko, wag ho kayo mawawalan ng loob mga kababayan. Dahil dito ho, malay ninyo, ito na po yung inaantay natin, di ba? That something is working around the house. I cannot speak. Baka mamaya ko ano mo sabihin nila, uy, si Banat ba yun? Ang yun na si Jason yan. Bubula na naman ng bibig ni Tori yan. Gaganyan-ganyan yan. Si Banat ba yun? Kaya, basta ang akin lang, we all want na ang ating bayan ay tumigil na ang pagdadaos-dos. Tumigil na ang pagbagsak. Maybe this is God's way of doing it, di ba? So that people in the house, the house of card, the house of, basta, okay? I cannot elaborate. Malay ninyo, this will be the one to wake up the people in the house. You do not know. We do not know. Kasi tandaan ninyo, sabi nga, yung smile pa lang ni Madam yun. Diyan pa lang, pak na sila di ba? Yari na sila Tinan nyo ha. Yung pagkasabi niya ng, ito. Nagmamahal sa akin. Manalig kayo dahil sa taong bayan
ang tagumpay. Yan, no? Ang ganda nun, madam. As in, palakpakan naman natin si madam. Manalig kayo dahil mananalo pa rin ang taong bayan. Iba na naman. Mali-mali naman yung quote mo. Manalig kayo, basta yun. Nasa taong bayan pa rin ang tagumpay. Malay ninyo, di ba? Ito na yung pagkakataon para mabago ang ating bayan. It will take, sabi nga nila minsan talaga kailangan medyo masakit pero masarap. Ay, di, masakit. Masakit pero Sorry. Masakit pero ito'y makakagaling sa'yo, ika nga. Di ba? Parang sa doktor yan. Di ba? Minsan, merong proseso na gagawin sa'yo para ikaw ay gumaling. But, it will harm you in a way. Bakit? Halimbawa, operahan ka, tatanggalin yung bukel, di ba? Yung bukol. Masakit. Kasi hiwain ba naman yung balat mo? Gaganunin, yun. Di ba? Gaganunin yung balat mo. Siyempre, masakit yun. But, it will heal your problem. Halimbawa, di ba? May bato ka, ganun. Magagaling ka. Pero it needs to be hurt. Yeah? Sabi nga ng isang illustration diyan. Umiiyak daw yung bata, sabi niya, kasi tuturukan siya para gumaling siya, bla bla bla. Sakit daw niya. Mga ganun yung bata daw sa doktor. Sabi niya, this will only hurt you, but I assure you, it will not harm you. And it will heal you. Naku po, pambihirang buhay ano. Hindi, di ba? Bakit? Pagka tinurukan ka, masakit. Gagawa pa ganun ka bigla, di ba? Pero, it will hurt you, but eventually, it will heal you. Sabihin, hindi hurt lang, hindi harm. Di ba? Sa tingin ko, ganito rin ang nangyayari sa bayan natin. It hurt us, lalo na those who voted for BP Sara Duterte. How many millions, di ba? Mas malaki pa sa presidente. Binastos dito mga tarantado nating mga congressman natin. Dahil sa pera. Mga animal. Mga buwake ng inang buhaya kayo, ha? Hindi, totoo naman di ba? Mga namo. Totoo. Ganyan matindi ho yung pangyayari na yan. But wait, there is more. Yun po yung punto ni BP Sara Duterte. Wait, there is more. So, chotomate ko dasay. Chotomate. Atude. Maya. Antayin ninyo. Sige, tingnan natin. Syukran. Syukran. Habibi. I know, right? Braille. 3 questions, no follow-up. Okay. Ay, ayoko na. I'm okay. Using the list of those who signed on. Oo. Marami doon, mga inaanak, mga kumpay, mga naging support sa inyo. Sabi kasi, ito lang daw basahin ko. Grabe din si madam, napaka-honest. No? I mean, kung iba yan sabi kasi, feeling ko, syempre, ayaw muna siyang pagsilatayin. Kasi ano na siya yung court, yung proseso sa impeachment, everything that masabi niya ngayon, pwedeng gamitin na yon dun sa impeachment. Di ba? It could be an evidence. So, dapat talaga careful si madam sa pagsasalita. As in, maingat po. Kaya, hindi siya dapat nagko-komento. Kaya nga sabi niya, sorry kasi pinigilan ako ng siguro, ng team niya, legal team niya, o advisor niya, na magdadadaldal. Ito lang muna basahin ko. Pero, syempre, Madam BP Sara Duterte, hindi rin napigilan ng tanong ng mga media. We've already started preparing the moment Franz Castro announced the impeachment plans. Yan na tinatanong kasi pinaghandaan nyo na po ba yung impeachment? Sabi niya, actually nung November pa. November pa, alam na namin. Di ba? May plano na nga si Franz Castro ang gagamitin. Which is, mga kababayan, ito po yung napatunayan na naman natin, di ba? Napatunayan ng mga Duterte vloggers na
talagang nagsanib ang Romualdez at ang Makatae Black. Nagsanibo sila. Ginamit po nila si Franz Castro. Si Franz Castro itong napakaingay na parang palingkerang mali pala. Convicted Franz Castro. Di ba? Convicted Franz Castro ang ginamit nila. Kita mo naman. Ang nagpapa-impeach isang convicted. Tulad nga na sinabi ko, ito hindi ho ito criminal case ang impeachment pero yung nagpa-impeach convicted mula sa isang criminal case. Mantakin mo yun? Ganun na kademonyong ating bayan. Hindi, the mere fact na ganun. Mantakin mo. Kaya nga sabi niya, pinaghandaan na namin to November pa lang. Alam na namin ang plano nila. Through Franz Castro, gagawin nila itong impeachment. Kaya nga, eto ibalik ko huli kayo, sampalin ko kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Naalala ninyo, panay pa, deny nyo, hindi, wala namang usapang ganyan. Hindi, si BP Sara, si ano lang yung nagdaano niya. Ganyan-ganyan pa kayo mga tarantado, kayo mga congressman. Oo, mga tarantado kayo. Di ba? Ganyan kayo ng ganyan. Hindi, wala namang kaming sinasabing, wala yan, it's out of the table, impeach si BP Sara Duterte. May mga ganyan, ano lang namin, tatanungin lang namin siya sa confidential funds. Anuin lang namin siya sa ano. May mga itatanong-tanong lang kami, di ba? May mga ganyan-ganyan pa sila, deny pa sila, pero habang yung si Castro, daldal ng daldal. Hindi, pinag-uusapan na, hinabuking, di ba? Kasi yung babae na yan, parang palingkera yan eh. Parang chismosa sa daan, sa kanto, yung andaldal. Kaya nga nung, di ba, nung kahapon, yung nagkaroon ng caucus na yan. Pumunta yung mga congressman, syempre nayanigo yung mga media. Bakit nagtitipon-tipon sila? Doon sa Romualdez Bank. Romualdez Bank. Sorry. Romualdez Room. Bakit may pagtitipong nagaganap? May plenary, may mga ganyan-ganyan, di ba? Habang yung iba mga doon, wala, ano lang ito, parang despedida kasi magbe-break na kami. Wala ito, simple fellowship. Wala ito. Di ba panayan-deny nila? Biglang dumating si Franz Castro. Panoorin nyo yung interview. Nung dumating si Franz Castro, huwag kayo maingay ha. May impeach na si Sara Duterte ngayon. Pinanood ko sabi ko parang palingkera ito sa parang ito yung mga tambay sa kanto. Impeach na. Sa kanya rin unang nabuking yung salitang impeachment na yan nung November. Yan yung sinasabi ni BP Sara Duterte, kaya nakapag-prepare na sila. Ganun ito si ano. Hindi ko nga alam bakit naging congresswoman ito si ano. Hindi ko alam mga kababayan bakit binoboto nitong itong ano ba tong grupo niya, teacher party list. Tanungin ko kayo mga teacher. Sige nga, tanungin ko kayo mga teacher. Ang tagal na yung lintik na party list na yan. Natulungan ba kayo niyan? Naitaas ba sahod yun yan? Hindi. Akala ko ba may teacher party list ba kayo? Ang ingay mo ba, Natbay? Nasa Japan ka, maging kapitbahay mo. Baka sabihin mo, nakapag-away sa kabilang kanto. Tama, mali. Di ba? Ay, nako. It was November of 2023. So November of 2023, there were already lawyers doing their work for the impeachment. So we leave it to the lawyers. Last question. Wala pa tayo doon, ma'am. Na masyado pang malayo yung mga ganyan na mga bagay. Mga patutsada mo, sabi siguro. Masyado pa malayo yung patutsada mo. Kasi tinatanong na kung magre-resign ba siya o ganyan-ganyan kung sakasakali. Pa lang tayo sa pagbabasa ng... Actually, ma'am, wala pa tayo doon dahil yung mga abogado lang yung nagtatrabaho. Hindi ko talaga alam kung anong ginagawa nila. But I have a meeting with them. Last question, please. The president said he has nothing to do with it. I do not want to answer that question. Next. Ang ganda. Ang lupit nung ganong klaseng sagot, ano? Pag ako naging politiko, ganyan din ang sasagot ko pagka ano. I don't want to answer your question, bitch. Walang bitch.
Dinuktungan ko lang. Sana may ganun si Madam. Hindi. Pero, sabi kasi doon sa tanong, ano daw ba yung masasabi niya doon sa kay Marco? Sabi niya, I don't want to answer that. Tuloy natin. I do not want to answer that question. Yes, ma'am. I love your answer. I don't want to answer that question. Ito ba na may ihahalin tulad ng sitwasyon ngayon ng bansa sa 1980 pa ni George Orwell? I do not want to answer that question. Last question. Madam, invite mo naman ako. Promise, iba tanong ko. Oo, promise talaga. Ako, kung meron man sa kampo ng vice presidenteng nanonood dito, invite nyo rin ako ha. Pag may press media, uy, SMNI naman po ako. Anchor naman po ako doon, kaya lehitimong media po ako. Invite nyo ako ha. Kasi may tatanong ako. Ma'am, bakit ang fresh mo? Bakit hindi ka na stress kay Tamba? Pero si Tamba, yung itsura niya bagsak na. Ikaw fresh mo. Bakit? Madam ha, next time invite nyo man nyo ko. Paniwala ko lang, no, if you have to explain or defend your signature in a yes petition for impeachment, then you feel that you have done something wrong. Kasi kung wala ka namang ginawang mali, bakit mo i-defend? Galing. Kasi tinatanong siya, may mga congressman na nagbigay ng statement. Siguro nayanig sila sa mga constituent nila. Feeling ko nayanig sila kasi ang dami ko nakikita. Paano na lang, i-follow nyo ako dun sa aking Facebook ko. Ang dami kong nakikita na sinasabi nila ay sila po ay hindi nila alam yung pinirma nila or alam ko na yung dahilan nila. Anyway, kumpleto naman na yung numbers, so pumirma na lang kami, nasa ending part naman kami, so kumpleto naman na. So since we are a collegial body, may paganang-ganyan pa yung mga ulul eh. As a collegial body, we have to sign as a group. Sign as a group. Kung ayaw mo, diwag. Ganun lang yun. It's about principle. It's not collegial body. Gunggong. Anong collegial body mo dyan? It's about principle, hindi yan wag tayo maglokohan. So anyway, ayun na nga. At ang dami nagpapalusot ngayon kasi siguro yung mga constituent nila at saka hindi siguro nila alam na nilabas ng SMNI yung mga animal na pumirma. Talagang with picture at saka kung saan silang distrito at kung saan silang lugar. Grabe. Siguro marami doon nayanig po sila sa nakita nila. Kaya tuloy, ayun, nagdahilan sila, nagpalusot sila. Sabi nga ni VP Sara Duterte, kung ikaw nagdahilan ka o nagbigay ka ng statement mo kung bakit mo ito pinirmahan, ibig sabihin, meron kang nagawang masama. You are a guilty... You are such a guilty SB. Yun eh. Yung pirma mo. Thank So you. yun yung paniwala ko. Ma'am, naniniwala po ba kayo na may gumalaw po for the impeachment? May gumalaw po na parang money for... I do not want to answer that question. Yes. Endorsing senators, lalo na po sa PDP slates, especially that may possibility na mag-overlap yung trial sa next conference. Hindi pa namin napapag-usapan kung ano yung gagawin ko for the upcoming campaign and election. Pero nasabi ko na noon na patuloy yung trabaho namin, and isa sa mga trabaho namin ay gusto namin tumulong sa Commission on Elections in voter education, particularly yung wag mo ibenta yung boto mo, wag gumamit ng dahas during campaign and election day, yung mga ganon. Ma'am, payo niyo lang po sa ating mga kababayan sa nangyayari po ngayon sa ating bansa. Yes, sabi ko nga kanina sa state. Parang sa taga-SM na yun.
Yung mga ganong tanong eh. Kasi yung may ibang mga tanong kasi condescending eh. Ito, matino yung tanong. Anyway, ayun na nga. So, kita nyo naman si VP Sara Duterte, busy pa rin siya doon sa mabigyan ng tamang karunungan, kaalaman ang ating mga kababayan pagdating na eleksyon. Siguro talaga sising-sisi na siya kasi nabudol dahil lahat di ba? So, dapat this time tama ang ating pagboto. Dapat hindi na ayon sa sikat, hindi na kasi alam nyo, eto I understand na ako, sabi ko nga sa inyo, straight PDP tayo talaga. Straight talaga, at saka yung mga guest candidate straight natin yan. Guest candidate alam ko si Atty. Rodriguez, straight natin yan, mga matatalino yan. Si ano ba to si Marcoleta, di ba? So yan yung mga dapat nating ilagay ho dyan sa Senado. Pero tandaan po natin, lagi ho nating isipin bakit po natin sila ilalagay. Okay? Importante ho yun. Ako, may dahilan ako kung bakit ko ilalagay itong dalawan to kasi alam kong with Duterte, they are really good. Diba? Ibig sabihin, not just because they are kakampi ni Pangulong Duterte o ng mga Duterte, but they're really good and they have principle. Nakausap ko na ng ilang beses si Atty. Vic and I know why he resigned. And he resigned, not the other way around na sinasabi nung tarantadong Pinoy na nasa ibang bansa na ngayon na nagtatago na dahil busog na. Hindi totoo yun. Ang nagpakalat diyan kasi na kesyo corruption, kesyo dahil na tinanggal. Yung tarantadong Pinoy na yun kasi nga hindi niya inapruban yun. Na kasi gusto ba naman maging sekretary yung ulol, hindi nga nakapag-graduate ng high school. Ay, ng kolehiyo pala, kolehiyo. Gusto maging sekretary. Kaya ayaw ni si Atty. Vic sigurong tumanggi o kaya baka pinagkamalan na siguro since siya ang executive secretary, siguro siya ang may ayaw sa akin na maging sekretary. Ulul, ayaw sa iyo kasi hindi ka qualified. Ilan to? Sorry yan ang yan ang tumarget nun kay Atty. Vic kasi nga wala, hindi ka na ilagay. Buti pa si Gado na ewan ko. Si Gado, kita mo ngayon sip-sip todo. Hindi kasi kahit pa paano yung qualification, except yung matino, hindi niya nakuha. Pero yung qualification na graduate kahit pa paano, kahit na disbar siya, graduate naman. Di ba? Pero sablay pa rin. Statement ko sa ating mga kababayan na patuloy na sumusuporta, nagmamahal, nagdarasal, napakahalaga nun, ano pa? Ay manalig lang sila dahil sa taong bayan ang tagumpay. Sa taong bayan. Inulit mga kababayan, sa taong bayan ang tagumpay. Aabangan natin yan, mga kababayan natin. Mukhang merong magaganap. Pag sinabi mong may tagumpay, ibig sabihin mga kababayan, may talunan. Di ba? Hindi kasi tagumpay Yeah? Pag may tagumpay, merong talunan. Tama mga kababayan, di ba? Pero tandaan nyo, kung merong tagumpay, may talunan. May magaganap na labanan. Yun. Ako, di ko alam Wala akong alam. Tore, wala akong alam Ako, ito yung lamang, mga katang isip ko lang. Iniisip ko lang. We're trying to, anong tawag doon? We're trying to interject. Ako, chotomate. Ito na yung kaano ko. Andali, chotomate. Ito na yung kakamiting ko, pambihira, Sandali lang Wag muna. Meron akong kamiting na hapon Mamaya magkikita kami, magninegosyo kasi kami. Hindi totoo yung biro. Tuloy natin to. Tuloy. Naano na akadri sa Manila na taga Davao man ka?
Thank you, OVP Media. Yes, sir. Well, may meeting kami mamayang hapon dahil nag-meeting sila kahapon. Hindi ako sumali. So merong briefing, legal briefing mamaya ang mga lawyers. So I will know more this afternoon. Pakikita nyo na yan pagpasok nila ng kanilang entry of appearance. Ma'am, tuloy po ang trabaho kahit may pinaghahandaan po kayo. Yes, sir. Opo. Kakatapos lang po ng planning conference ng Office of the Vice President. So we did it last Tuesday, Wednesday, and Thursday para po sa 2025 and 2026. So for 2025, may mga maapektuhan ba na programs ng OVP? Yes, nag-announce na kami na wala kaming wala kaming burial and medical assistance dahil tinanggal yung line na yon sa budget. So hindi ka na pwede maglagay ng budget doon. How about the other programs now? Tutuloy siya. How confident are you that you won't be convicted in the impeachment court? Wala pa tayo. Masyadong pang malayo yan, ma'am. Wala pa tayo. Hindi pa natin inaano yan. Final question, na-assess ngayon. Final question. Number one for Nagtanong ka na ba? Kanina? Sige, ikaw. Final question, Lance. Before na you will serve for 2028, now na may impeachment na, are you more decided to run in 2028? Okay. So wala pa tayo dyan. Wala pa tayo dyan. But, nasabi ko naman di ba? Paulit-ulit kung... Huwag nang paulit-ulit. Paulit-ulit naman we are seriously considering that. But it's difficult to decide without numbers. So, kailangan malaman yung surveys and numbers. Sa next year pa yun. Oo. Sir, nagtanong ka na? Sandali, isa-isa lang. Ito mga media na to Buti na lang hindi akong spokesperson nito ni VP Sara Duterte. Makakatikim to mga media sa akin. Hindi, madam, gawin mo akong spokesperson. Si shit ang ganun. Shit. Buti pa yung aso marunong mag-shit Po. Ikaw. Sir. Yodo News, Ron. Are you concerned na yung possible consequence that you can be disqualified from public office kung magkaroon ng conviction? Yes, sir. Oo. Alam ko po yung penalties ng impeachment and the moment na nag-resign ako sa Department of Education, before ako nag-resign sa Department of Education, pinag-isipan ko na lahat yan. Pinag-isipan na lahat yan, Masasabi ninyo na... Pwede. Ako, sa tingin ko, kung ako nga tatanungin, mag-resign na lang kayo. Hindi naman sa gusto siya mag-resign, Pero, kunwari, kasi alam mo, magiging political ho talaga ito, Itong mangyayari. Kung dadayain po ng administrasyon ang eleksyon at ilagay nila yung mga kaalyado nila, mag-resign na lang kayo, madam. Kasi kitang-kita mo na galawan nito mga taong na to na talagang impeach ka para hindi ka makatakbo. Di ba? So pag nag-resign siya, hindi na siya ma-impeach. Pwede pa rin siyang tumakbo ng 2028. That's a good option. Di ba? Pero siyempre, alam ko na sasabihin ng mga gagong vlogger, sasabihin na naman nila, tinan mo na, guilty kaya nag-resign. Tanga, hindi ho guilty. Kasi ganito yan mga kababayan Eto Alam mo, minsan kasi sinasabi nila, halimbawa katulad doon sa Congress, sabi nung ni Barbers, diba? Si Barbers nga ba yun o si Abante? Sabi nila, ang tatapang ninyo magsalita sa mga vlog nyo, tapos ayaw nyo humarap dito, ang tatapang ninyo, tapos kanyang ganun, mga bumubula na mga bibig. Alam mo, Barbers, o kung sino ka mang nagsabi, o ikaw man Abante,
ang katapangan hindi ibig sabihin katangahan. Linawin ko lang. Hindi kayong nakikipagrambulan. Rambulan na! Kailangan you're counting all the possible consequences and fight that you will fight. Hindi ibig sabihin magpapakatanga ka na lang at hindi mo uutakan. Bakit kanyo? Hindi ko sinasabing inutakan nito mga vloggers ha. Mamaya ako na sasabihin yung tungkol sa akin. Ako, personally, to be honest with you, this is my feeling. Kung wala akong negosyo na inaayos at kung hindi naka-schedule, kasi naka-schedule na bayad ko na yung hotel, bayad ko na yung ang laki na ng binayaran ko para sa trip na ito kasi meron nga akong importanteng pupuntahan dito. Kung hindi pa ako nagkaganon, malamang sa malamang a-attend ako. Bakit? Gusto ko kasi masagot. Yung sinasabi nilang fake news, I will tell them harap-harapan. Tell me anong fake news sa sinabi ko. And if you can prove it's fake news, ako mismo di-delete ko dito sa Congress yun. 'Di ba? Kasi ipapaliwanag ko sa inyo difference ng fake news sa wrong news at sa opinion. Magkakaiba po yan eh. Inaral ko po yung mga yan nung panahon ng PCOO. Ni Mocha, PCO na ngayon, 'di ba? Kaya ko ipaliwanag yun sa kanila. At walang intentional ako, never ko sinakyan yung mga chismis na naririnig nila. Basta ako, ipapakita ko lang, this is my opinion. This is not fake news, this is the truth. Di ba? I have no intention in maligning you by telling you na ganito ka. Hindi, this is my opinion. Di ba? Kaya ko ipaliwanag yun. Hindi ko sinasabing hindi kaya ng ibang mga vloggers yun, ha? Pero yun nga sinasabi ko eh. Hindi ibig sabihin na hindi sila sumipot doon, duwag na sila. As a matter of fact, mas matapang nga sila. Bakit? Kasi kaya nilang hindi kayo siputin. Come to think of it, kung takot sila, tinawag ka, hoy, alika dito. Lapit ka ngayon. Kasi takot ka eh. Tama, mali. Nung tinawag mo, hoy, punta kayo dito. Ulul, sino ka para magpapunta sa amin? Ibig ko sabihin, hindi ko sinasabing gano'n na sinabi ng mga vloggers ha, pero matapang sila. Mas matapang nga sila kasi they can disobey. They did disobey, 'di ba? Yung utos ng mga congressman na to. Ganun ho sila katapang. Kung takot to sila, gagayaw sila kay Mark. Punta na ako, baka makontempt ako pag di ako pumunta. Ano? Tama, mali. Di ba? It's a matter of perspective. Sabi nga ni mindset 'yan, di ba? Mindset. Lalo pa kayong nainganyo na ituloy ang pagtakbo sa 2020 presidential election. Nasagot ko na ata yung kanina sa question ni... Huwag kasing paulit-ulit, makikinig din. Kung sino naman yung nagtanong na, pwede ba? Pwedeng na lang? Hindi, alam mo, kasi, kaya dito mo malalaman na matalas ang logic ni Madam. Kasi ganyan, ganyan ho ang minsan ng mainstream media. Para madulas ka. Uulit-ulitin nila yung tanong in a different way. Di ba? Para mapilit ka nila. Kaya lang matalas ang isip ni Madam eh. Abogado, kaya tuloy. Nasagot ko na yan eh. Ulitin ko pa ha? Sir na nakaitim. Sir. Number one in the articles of impeachment was the assassination threat to the president. Do you regret making that statement last night? I did not make an assassination threat to the president. Sila lang nagsasabi niyan. Sila lang nagsasabi may assassination. Sila nagsasabi may assassin, may gunman. Next po, GDB. Not say that. Pala. Confident kayo sa numbers ng House. Kung sabi nyo, hindi kayo confident. Nagkataon nga, ngayon sa Senate, you said na parang meron kayong confidence sa mga senador. So, ngayon, how do you feel about that? Do you still feel confident with the numbers in your Senate? Sandali, Mama. Kailan ko sinabi yun may confidence ako sa numbers? I like this. Alam mo, dito ko napatunayan na talagang matalino itong aling to, no? Kasi, siya dun eh, that's a wrong question. Wrong question, kaya pag sinagot mo yan, kahit anong sagot mo mali.
Parang sinabi mo noon na confident ka dahil sa Senate, mas confident ka, pero sa Congress hindi ka confident. So, what are you saying na ganito, di ba? Ang tanong niya, sandali, sinabi ko ba yan? Perfect talaga. Ganyan po katalas ang isip ni Madam, di ba? Sandali, let's make the question right before I answer that. Ano exact na sinabi ko? Sorry I cannot remember the exact words that I used. Parang confident kayo with regards to Senate sa mga friends and allies ko. Unlikely ako magsasabi ng ganyan ba? But I need I will answer that next time. Talino. Sa Senate. Supposedly received nila yung impeachment complaint the other day, pero nag-close sila agad because of the last session. Well, that is their prerogative as a body, no? So, we have to respect the Senate kung ano yung desisyon nila. Dahil sila yung mga nandoon sa loob. So far, you feel assured about your allies in the Senate? We haven't talked. I have not talked to my friends in the Senate. Wala. Last question, please. Bakit? Bakit? Kahit siya natawa eh. Nakapag-message ba kayo kay Senator Ramy? Bakit? Anong meron? Ano ba yun? Automatic ba yun? Kailangan mag-message kami? Are we close? Sabi daw po niya yung post impeachment daw po. Bakit kaya? Maybe we should ask. Maybe we should ask her first. Bakit niya i-block yung impeachment? How do you feel po? Sabi ni Didi, hindi nga supportado yung impeachment, pero number one na, unang-unang pumirma yung anak niya. Consulted actually. He would consult. Kasi sabi, ito lang daw basahin ko. Ang daming nagbabantay sa gilid. Nausap niyo na ba yung father niyo after your impeachment? Wala pa. But nagpadala ako ng message through sa kanyang assistant and sinabi ko na ano ba sinabi ko? Hindi ko maalala. I think I said everything will be all right. Yun nata ang sinabi ko. His reply was a song. MacArthur's Park. So, nagpadala siya ng video na kumakanta siya. Galing. Yeah. Hindi ko pa nabasa, ma'am, yung complaint. But I understand lahat ng mga complaints na na-file sa House of Representatives nabasa na ng mga lawyers. Shh! Ingay nyo, hindi kayo... Tapos sasabihin nyo kayo yung may code of conduct. Sandali, Sarah. Buti pa pag ang vlogger, isa-isa lang magtanong. Kayo... Dali. Gusto ko itong gusto ko itong yan. Ano ko to? Screenshot ko yan. Gusto ko yan. Sandali, Sarah. wait. Ang preparation, challenges sa preparations. But so far wala naman. Wala naman kaming lang kami, na-overwhelm kami kasi ang daming mga lawyers na nag-signify na tutulong sila. Madam, ako din. Kahit hindi lawyer. Tutulong ako. Joke lang po, madam. Sa defense. So, ngayon ay pinag-uusapan on how to go about it na makuha lahat ng kanilang commitment of support at makatulong din sila sa pag-iisip kung ano yung gagawin sa defense. Harleen Delgado, ABS-CBN. Harleen, ABS. Nagtanong ka na, ma'am? Bigyan nyo ng pagkakataon tong baby Harleen ko. Baby Harleen. Kinig kayo. Wala pa, ma'am. Sige, ma'am.
sabihan ko na lang sila na mag-announce na sila kung gusto na nila mag-announce. Pero yung father nyo kasama ka rin? Kasi sabi nyo before, your father would be helping also. Well, he is welcome. He is a lawyer. So he is welcome to give his advice, input in the defense. I will not answer that question. Yes, I'm sorry. Yes. Yes. So what happened was, nag-indefinite leave siya, and then she was admitted to the hospital doon sa Davao City na hospital siya, and then discharge siya ng mga doctors with ulitin ko. Si Yusek Zulaika Lopez, nag-indefinite leave siya after nung sa veterans hospital admission niya. Umuwi siya Davao, and then na-hospitalize siya doon. And then sabi ng doctors niya, we will discharge you but you have to come back ngayon ata, February, for further tests. And then bumalik siya for one day dito. Nung January, bumalik siya for one day dito sa Office of the Vice President, and she said na mag-leave siya for 2 months. And then I said yes, take the time that you need for your health. And then after a week, bumalik siya. Nung January, after a week, bumalik siya dito, and then she said hindi ako mag-leave. So sabi ko, okay, welcome back. Ma'am, pag-usap niyo sa INC, meron bang pakikipag-usap kayo sa INC? Dahil sila po yung nag-rally against para wag tuloy yung Hindi pa po kami nagkausap ng INC, sir. Pero nagpapasalamat po ako sa INC at sa buong sambayanan sa kanilang pananawagan ng kapayapaan. Ma'am, kamusta po ang staff ng OBP? Nagtanong ka na, sir? Wala pa, sir. Hindi ko masabi yan ngayon, sir. Wala pa kami dyan. Ma'am, Miss Iz. Nagtanong ka na, ma'am, wala pa. Miss Iz. He will, maybe if he wants to, he can be part of the defense team. But because of his age and because of rigorous preparations in an impeachment case, baka sabihin ko sa kanya na wag na lang siyang mag-lead dahil medyo may edad na si former President Rodrigo Duterte. He's already 80 years old this year. Ma'am, kumusta po ang staff ng OBP after they heard about the impeachment po, ma'am? Ano po naramdaman po nila na you were impeached by the House? Ano po naramdaman ng staff ng OBP? Are they sad? Ano daw naramdaman ng staff ng OBP? Ba't di nyo tanong doon sa staff? Bakit kayo madam ba nyo pa itatanong? Napatingon-tuloy si madam. Are they worried po ba? Hindi ko alam din, pinagtatawanan lang nila ako dito sa gilid kasi hindi daw ako sumunod. Sabi, basahin lang daw talaga ito. O, tingnan nyo. Mapapagalitan pa niyan si madam. Kasi sabi sa kanya, basahin lang daw yun. Tinanong nyo pa, ano ba na nararamdaman? Galit. Kasi hindi ako sumunod. Ganun. Ha? Okay. Kung pwede namang hindi, and I understand, pwede naman. Hindi na. Oo. Kasi baka ma-intimidate lang sila lahat sa presence ko doon. Pwede pala yun, hindi na pumunta. Kung pwede daw na hindi na lang kasi baka ma-intimidate lang sila sa kasi may lawyer yun ang doon tingnan natin. May mga plano po ba kayo para itulak ang pag-audit lalo na po sa mga kongresista natin na ginagamit ang pera o pondo ng gobyerno para pagdakto pag-gun against you? Hindi ko naman nasagutin yung tanong na yan ngayon. Kasi it's a political question Mali naman yung tanong mo madam. Bakit ganito mga media natin, Doon muna tayo sa... Wag muna tayo. Impeachment na pinag-uusapan natin dito Pag tinanong mo yan, siyempre, kukuhanin mo yung statement na yun at soundbite mo yun. Inatake ni VP Sara Duterte ang mga congressman tungkol sa kanilang budget. Yun ang sagot niya sa impeachment.
Alam nyo, yung mga ganyang palaman yan para mapahamak yung yung tinatanong God save the Philippines. Mika, orders. Dissuade or encourage your supporters in case they go to the street to rally? Sa panahon ngayon, ma'am, na sobrang mahal ng presyo ng mga bilihin, lalong-lalo na ng pagkain, sasabihin ko sa mga supporters sa taong bayan na unahin muna nila ang trabaho and negosyo nila kesa sa mag-rally sila sa mga daan. Dahil marami o lahat tayo breadwinners. So merong mga bata o merong mga kapamilya na nagdedepende sa atin. At tayo naman ang social media capital ng buong mundo. Wag daw mas mabuti pang intindihin natin yung ating survival kaysa sa nagrarally sa karsada. Yun ang galing na ako kay BP Sara Duterte at ako I will heed to that call kasi instead sabi niya nga since tayo naman po ay nasa isang social media capital ng buong mundo, ilabas ho natin, mag-ingay tayo sa social media. Wag ho tayong kasi kawawa naman din tayo kung sakaling lalabas, lalo-lalo na yung mga OFW natin kung uuwi pa dito, kawawa naman din dahil kailangan ninyo magtrabaho. Pero ibig sabihin, you have a part to do. What is that? Social media. Especially yung mga ganitong video, ninyo yung mga komento, mga opinion, i-share ninyo, 'di ba? Yung mga lihitimo, yung mga maganda matututunan natin, i-share ho natin sa ating mga kababayan. Hindi lamang po share na i-share sa natin i-share mismo natin sa mga group chat, sa mga messenger, yung mga ganun. Instead na ang sinishare nyo yung mga iskandal, ito i-share nyo. Kung gusto talaga nilang magsalita at tumulong, doon na lang sila sa social media. Yun. Kung saan wag na sa EDSA pwede ba? Hindi, ako, ito lang naman sarili ko opinion. Pwede ba wag na yung kaibigan ho natin yung mga organizer diyan sa EDSA. Pwede ba wag na sa EDSA? Hanap naman tayo ng ibang lugar kasi alam naman natin dilaw ang yung EDSA tapos punta pa tayo ng punta diyan. Kahit ako na din ako noon kasi nga may mga tao na noon pero 'di ba napasugod din ako sa EDSA noon pero pwede ba this time wag naman na sa EDSA? Pwede ba sa Liwasa na lang? O sa ibang mga lugar, wag na dyan sa EDSA. Alam natin mga pinklawan yan, tas makakatraffic pa tayo dyan O di ba? Nakakatrabaho pa rin sila, pero nagagawa nila kung ano yung nararamdaman nila na gusto nilang gawin. At yun ay magsalita at marinig sila ng taong bayan at ng mundo. Flores Rock, Reuters. Are you not confident that you have enough allies to avoid a convention in the Senate after hindi ko pa naisip yan, sir. I've not counted numbers of votes in the Senate, so we are not there yet. We are still, the legal team is still in the preparation of the defense and what we will do moving forward. Do I feel betrayed? Actually, ma'am, wala akong feelings. Yun ang magandang sagot. Wala akong feelings. Alam mo, wala ito kasing pakialam sa sa politika 'di ba? Kaya trabaho lang talaga Wala akong feelings about it. Kasi kung napapansin nyo, wala naman kasi talaga akong barkada na politiko. Si Amy, kiniklaim niya, barkada mo daw. Di ba? Ang dami dyan I don't join their circles. But we are friends. Yes. But kung ninong at ninang lang ng mga anak, walang ninong at ninang na politiko ang
mga anak ko. Oo. Maliban kay Stonefish, dahil nandoon si former President Erap Estrada. So, I don't move in the circle of politicians. Kaibigan, yes. But to say that meron akong close relationship, personal relationship with them, wala naman. Kasi ang tanong sa kanya kung she feel betrayed by this kumag na mga congressman na dating tinaas ng kamay niya, ganun. Tsaka yung nagpaganon-ganon na picture, mga ganun, di ba? Oh. Na-betray ba daw siya? May pakiramdam po ba daw siya na na-betray siya? Sabi niya, wala. Hindi ko na kinoconsider yan. Kasi nga, alam nyo mga kababayan, sanay na ho sa politika yung mga yan, yung mga Duterte. Alam nila na ginagamit lang din sila ng mga iba, ng mga politiko during the campaign. Hindi ibig sabihin nun kaibigan na nila. Kaya ingat din ho tayo mga kababayan sa mga nanggagamit sa mga Duterteng mga politiko. Yung iba dyan, hindi ho lahat marami naman po dyan din na talaga namang tapat. Talagang loyal, di ba? Kita nyo naman, katulad ni Pastor Kibuloy. Loyal na loyal yan. Yan ang sinabi ho ng ni Senator Robin at maging si Pangulong Duterte. Pero marami ho dyan nagbabaliktaran. Depende sa ihip ng hangin, di ba? Yun talaga ang siste. Kaya siguro, ganyan din siguro kadali sa kanila ang magdesisyon about the impeachment. Kasi wala naman talagang something that is worthwhile sa aming pagiging magkaibigan. Last question, Jason. Nagkaroon po ba kayo ng prior information na may impeach kayo sa House on the last session day? Or may nag-PM ba kayo? Naka-receive po ba kayo? O nag-tip sa inyo? Yes. Oo. Si JC. Si JC. Hindi siya natulog. Sabi ko sa kanya, matulog na JC kasi ang mangyayari ay mangyayari kaya sera-sera. Diba? Comment yun lang po, ma'am. Alam ko matagal na ito, but the QC Prosecutor's Office did nasuwa yung patong-patong na kaso against you. Yes. What was your initial reaction about that? And second po, any updates sa security details natin, ma'am? Tuloy po ba yung pag-try po natin ng privacy? Okay, hindi ko nasasagutin yan ha. Dun lang tayo sa God Save the Philippines. Okay. Last na lang po, ma'am, on my end. Sandali, hindi pa nga nasasagot, sumagot. Butang. Ba't ba ganito yung mga media? Sasagutin pa nga niya yung unang tanong dito, biglang hihirit na magsasalita. Bastos din talaga High blood ka ba, Natbay? Problema ng Pilipinas ever since na nagkaroon ng issue sa impeachment na ito. Parang, ano po nakikita niyo yung problem sa Pilipinas ngayon at bakit nila inunay itong impeachment na ito? Gaano kalala ang Pilipinas na pag-iwanan na tayo? Yeah. Panahon Totoo yan. at ng ating mga kapitbahay dito sa region at napag-iwanan na tayo ng mundo. Malala siya since na nagkaroon ako ng understanding. Kasi 1990s tapos 1990s. Alam mo, kung gusto nyo maintindihan kung paano tayo napag-iwanan, i-type nyo dyan sa inyong YouTube, China versus US. May mga lalabas dyan na video na napanood ko, grabe. Yung China nilalait-lait natin na China made yan, pangit yan. Hindi ho yung totoo. Yung paninira na pangit ang pag tiningnan nyo ho, ang laki ng pinagkaiba. Hindi lang po yan, pati mga Vietnam, ang bilis na ng andar ng kanilang ekonomiya. Sa atin, wow, pabagsak talaga, pabulusok. Diba? Mantakin mo, sa atin, ang pinag-uusapan pa rin yung punyetang fake news na yan. Pero sa ibang mga bansa, yung paano na yung sa AI, paano makakatulong sa gobyerno nila yung AI, sa atin, paurong. Gustong pigilan ang freedom of speech para tayong para tayong bumabalik doon sa mga panahon na kung saan may mga diktador. 'Di ba?
Ganun ho sa atin. Sa ibang bansa, hindi na pinag-uusapan yung freedom of speech. Pinag-uusapan na AI, pinag-uusapan na kung ano-ano. Dito, ganun. Paurong talaga. Well, sa amin, magulo, sa Mindanao. And then, ngayon, nagbabadya ang gulo sa Mindanao. So, parang wala namang... Malalim yan. Nagbabadya ang gulo sa Mindanao. Grabe. Malalim yan. Nako po, maganda ito. Tingnan natin kung ano ibig sabihin ni Madam. Nagbago. So, malala. Sobrang malala. Dahil kung nakakausap mo yung mga tao na arawan yung kanilang sweldo, yung pera nila hindi na talaga sapat para sa pagkain, para sa kuryente, para sa bahay, para sa tubig, para sa pag-aaral ng kanilang mga anak. At kung basihan natin yung pag-alis ng mga Pilipino sa sarili nilang bansa ay sobrang malala dahil sobrang dami ng ating mga kababayan ang pumupunta, nakikipagsapalaran sa ibang bansa dahil wala silang makita na pag-asa, wala silang makita Correct. na oportunidad Correct. dito sa ating bayan. Correct. Kaya parang nakakaawa na tayo dito sa loob at nakakahiya yung estado natin kapag iniligay mo siya in a global stage na kung saan pinapanood tayo ng ibang mga lahi at ibang mga bansa. And because of that, tapos na tayo. Yan. Diba? Maraming salamat sa oras May ninyo. pahabol. Magandang Chotomate. Oh, yeah. Yes. Happy Valley. Oh, basing on the palakpak ng mga kasamahan ko sa Office of the Vice President, okay naman sila. At mga Lenny supporters pa yan, ha? Tignan mo, pero pumapalakpak sila sa akin. No, ano Valentine's? Yeah. Ito pinakamalupit na statement ni Madam sa Valentine's. Sa Valentine's, alam nyo, mas masakit pa ang maiwanan ng boyfriend o girlfriend kesa ma-impeach ka ng House of Representatives. Ayun! Woo! Gambante, kudasay! Hindi po ako yan, ha? Hindi po ako yan. May bigote lang din, tsaka kalbo lang din. Pero yun na nga ho yun, panalo ho yun. Mas masakit pa ang hiwalayan ng jowa at saka ng boyfriend at girlfriend kesa sa ma-impeach ng Congress. Ano masasabi nyo mga ulul na congressman? Akala ninyo makakaisa kayo, ha? Akala nyo maapektuhan si BP Sara Duterte? Mga ulul, yun ang sabi siguro ni Hindi, alam mo, hindi ho kasi kapit to kuya na katulad ng amo ninyo. Nakapit to ko, di ba? Hindi ho yan. Kaya wala ho kayong makukuhang kalungkutan, frustration, depression. Kasi wala. So, ayan mga kababayan, kitang-kita naman natin. Hindi mo itatago yan kung apektado siya. Press na press di ba? Oo, mas press pa siya kaysa doon sa pumapalakpak na parang palingkera doon na babae. Diba? So mga kababayan, hinahon lang, kalma. Sabi nga, kalma lang, ha? Kalma, darating na. Unang-una, sabi nga God save the Philippines. And always, God always saves. Second, meron pa hong tayong hope. Huwag ho tayo mawala ng hope. Yan ang lagi nating tatandaan. At sabi nga sa pangatlo, may nagbabadyang kaguluhan sa Mindanao. Hanggang dito na lang po muna tayo. Maraming salamat po. Ako po si Banat Bay. Sa susunod i-share nyo naman ito. Baka naman pwede subscribe nyo na rin. Kung ayaw nyo, diwag. Pero sana naman
Ano, wag lang nood na nood. Subscribe. Click din yung subscription na gayon, ha? Ha? Wag po yung masyadong nood lang na nood. Kawawa naman si Banat Bay, wala nagsusubscribe. Wala na nga yung pakulay-pakulay. Wala pa nang susubscribe, di ba? Wala na talagang buhay ito si Banat Bay. Maraming salamat po, ha. Ako po si Banat Bay. Yan ang Banateros, boses ng ordinaryo Pilipino. Banateros ay walang makakaawan.